Magandang araw, magandang oras mga ka-art lover. Nagkagulo ngayon sa Vatican dahil sa unang araw ng conclave ng pagboto ng mga cardinals para pipili ng kanilang nagustuhang maging susunod na Santo Papa. Well, nagkagulo. Merong 30,000 plus ka mga tao ang nanonood diyan. Karamihan diyan ay Katoliko at umaasa kaagad na merong bagong papa na i-announce ngayon. Pero ang nangyayari ay itim na usok ang lumabas sa chimney. Bakit kaya itim na usok? Ang ibig sabihin ng itim na usok ay walang Santo Papa, kaya nagkagulo. Ito ang balita courtesy sa atin ng CNN Live. We're going to go to David Culver, who is in Rome, because David, weren't you expecting smoke by, I don't know, a couple of hours ago? There's been some sort of delay. Max, yeah, there has been. Okay, now we're seeing the black smoke right now, and you're hearing the crowd. This is just happening. The screens went out, but now you can see everyone has their cell phones up. They're looking that direction, and the black smoke is coming out. So there has not been a pope elected tonight here after this first day of the conclave. But you can see the crowd has been waiting several hours. We can see it. It's black smoke. We always have to wait a moment because if the chemicals didn't work properly, the white comes after, but that's very clearly black smoke. Let's go to Erin and her team. Ito, nagkagulo nga dahil sa minsan lang mangyayari na black smoke ang lalabas sa chimney. Yung nakaraang conclave o pagpili ng Santo Papa sa panahon ni Francis ay puti kaagad ang lumabas. Ngayon, itim. Kasi mayroong ano diyan sa loob daw ng Vatican, diyan sa conclave, ay dalawa ang pinakamalakas diyan na bubutuhan nila. Yung isa ay yung si Parolin. Si Parolin ang kanang kamay daw yan ni Pope Francis. At yan ay ang kanilang adhikain ay parihong-pariho ni Pope Francis. At itong pangalawa naman ay walang iba kundi ang ating sariling kardinal, si Luis Tagle. Si Tagle ang paborito ng lahat. Pero ang paborito ng Santo Papa ay si Parolin. At ang masakit dito ay ang China ay nakikisaw-saw diyan. Ang China, ang Beijing, si Xi Jinping ay nag-influensya sa Vatican. Meron daw secret agreement signed in 2008 at muling pagpirma ay 2024, bago lang sa panahon ni Pope Francis. Kaya mabait si Pope Francis sa China kahit na hindi naniniwala sa Diyos. Merong secret agreement, pinirmahan, hindi alam ng lahat kung ano yun. Kaya medyo ito, umepekto nga ang pakikialam ng China. Wala kaagad resulta kasi mayroong influensya ang China. Kung anong pipiliin ng China, i-endorso na Papa, ay of course malaki ang boto nun. Di ba, kahit na si Tagle sana ang mananalo diyan, ay nagkaroon ng parang karera, parang race to the final, ang ganyan. Kaya umaasa ang mga manonood dito, ang lahat ng parokyano na Katoliko, na bukas ay lalabas na ang kulay puti na usok. Okay, balik tayo sa ating video courtesy ng CNN Live. Rome. No Pope, heavy with the coal. Yeah. No Pope. I don't know if nobody here thought that they were really going to get a Pope, but this is incredibly delayed. Yeah. It's certainly compared to last time and compared to any expectation. We're over an hour outside the window of when we had anticipated a vote. So much so people were wondering if they even did vote. Yes. But this is black smoke. There is no Pope. That's right. It's clearly black smoke. This is what was expected tonight. There was only, we understand, one round of voting. Of course, there are 133 cardinals in there, which is more than there was in 2013. It will therefore take them longer to do their balloting and voting. And of course, they also had a meditation before voting from a cardinal who is known to preach for quite a long time. Verbose, shall we Well, say? Possibly, but maybe he wanted a... Eloquent. So ito nga, nagkagulo dahil sa walang Santo Papa, walang lumabas, walang nahalal. Kasi yung ibang, ayon sa balita, ang ibang kardinal ay hindi pa bumuboto. Medyo naguguluhan
Kasi nandyan nga ang China, nakisawsaw din, nakikisali ang China, nag-influensya dahil meron ngang kasunduan, agreement. 2008 at 2024, ang mga agreement na yon ay walang nakakaalam. Sikretong-sikreto. Pero ang sigurado, nakikialam ang China para sa global politics. Kasi ang Vatican ay influential na relihiyon. Kaya kung ang China ay medyo papanigan ng Vatican, ibig sabihin ay magkaroon ito ng epekto sa global politics. Kahit na hindi nagisawsaw sa politika ang simbahan, pero kapag inendorso yan ang China ng Vatican ay lagot na, di ba? Magiging mag-iepekto yung mga endorso kapag ganyan na mga Santo Papa nagsasabi ng maganda sa ibang bansa, ay meron talagang epekto yan. Kaya ang China, kahit na Vatican ay nag-i-influensya siya, kahit ano na lamang ginagawa ng China para aangat ang kanilang popularity, economic growth, hindi lang economic growth, kundi sisikat ang kanilang bansa. Dahil Europa ang Vatican Kung anong ini-endorso ng Santo Papa, of course, majority of Catholics, Christians, ay parang maniniwala na. Okay, so, ito bukas atin na lang alamin, baka mamayang gabi, ay meron ng white smoke na lalabas at malalaman na natin kung si Parolin or si Cardinal Tagle ang mapili. Kasi itong dalawa lang daw ang malakas talaga. Alright, so ako'y magpaalam na. Maraming salamat. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli.